Ayaw umalis ng aso sa sulok. Ang ginawang kilos naman ng vet ay nagpaiyak sa lahat. Si Max ay isang aso na napupuno ng sigla. Ang balahibo ni Max ay magkahalong golden at brown ang kulay. Ang mga mata ni Max ay nangingintap sa kasiyahan at pagka-interes sa maraming bagay na handang lakbayin ng kanyang paligid anong oras man ito naisin. Para kay Emma ay si Max ang pinakamabait at palakaibigang aso sa buong mundo na nakahandang bumati sa kahit sinuman na taong kanyang nasisilayan. Kaya naman marami ang nagtaka ng isang araw ay bigla na lamang may nagbago kay Max. O ari bang nagkaroon na ito ng kinatatakutan at hindi na umalis sa sulok ng kwarto. Makikita mo sa mga mata nito ang takot at pangamba. At anuman ang gawin ni Emma para maibsan ang pagkabagabag ng kanyang alaga ay walang nangyayari. Dahilan para dalhin na ni Emma si Max sa isang vet clinic kung saan nagtatrabaho si Dr. Sarah. Kilala si Dr. Sarah sa kanyang malambing at may pusong pag-aalaga sa mga hayop. At masaya siya na magagawa niyang makatulong kay Max. Sa klinik ay napunan na agad ni Dr. Sarah ang stress na nararamdaman ng aso kaya naman ginawa niya lahat ng paraan para ito'y maging komportable. Sa kabila ng lahat ay nanatili pa ring takot si Max at hindi tumutugon sa kahit anumang kanyang nadidinig. Maging si Dr. Sarah ay naguguluhan sa kung ano man ang problema ni Max. Alam niya naman bilang vet, ni normal lang naman sa hayop ang maging stress o mangamba. Madalas sa isang lugar na bago sa kanila. Pero ang kalagayan ni Max ngayon ay sadyang malala. Naisip ni Dr. Sarah na bakang inuugali ni Max ngayon ay resulta ng isang nakalipas na trauma. Kaya naman nag-isip siya ng ibang paraan para makuha ang tiwala nito. Imbis na suyuin ng malapitan sa kanyang tinataguan, si Dr. Sarah naupo sa sahig. Hindi kalayuan sa aso at nagsimulang magsalita ng mahinahon. Sinabi niya kay Max na naruroon siya para tumulong at hindi para saktan. Nakwentuhan din niya si Max patungkol sa mga hayop na kanyang naalagaan kung paano niya sila natulungan. Dito na simulang nawala ang panginginig ni Max na tila nakahinga na ng maayos. Patuloy na rin binisita ni Dr. Sarah si Max sa bawat araw para ito mas maobserbahan. Pinaglalaanan si Max ng oras, nauupo at nagkukwento ng maraming bagay. Alam niya bilang vet na ang pagkuha sa tiwala ng aso ay hindi madaling proseso, pero nakahanda naman siyang magpasensya. Si Emma ay masaya naman sa pinapakitang dedikasyon ni Emma at masaya sa support ng kanyang natatanggap mula rito. Siya ang nakakaalam sa bawat hirap na pinagdaanan ni Max at nakahanda siyang gawin ang lahat para ito'y mapagaling. Si Dr. Sarah at Emma ay kapwa na tulungan para tulungan si Max na malabanan ng kanyang takot. Gayon din, maibalik ang kumpiyansa nito. Isang mahabang proseso pero nakahanda ang dalawa na magtiyaga at maghintay. Ayon kay Dr. Sarah ay kinakailangan niyang magsagawa ng magandang lugar para kay Max. Kung saan ito mararamdaman, niligtas siya at komportable. Nais niyang maglaan ng isang kwarto sa kanyang klinik na gagawin niyang eksklusibo lamang para kay Max. Pinaglaanan pa niya ito ng malambot at maayos na hihigaan ay nagpapatugtog ng magandang musika para ito'y mas mahimbing. Isa din sa paraan para makuha ang tiwala ng aso ay ang pagbibigay ng pagkain ayon kay Dr. Sarah. Kaya naman siya na rin na nagdadala dito ng mga pagkain. Noong una hindi tinatanggap ni Max sa mga pagkain yun at nananatiling walang imik, maigi na lamang at makalipas ang ilang araw ay nagsimula na rin itong tumugon sa kanila. Sinusubuan pa mismo ni Dr. Sarah si Max ng pagkain. May hinahon lagi itong hinahawakan at kinakausap. Nang tuluyan ang hindi manumbalik, ang takot nitong pinagdadaanan. Araw-araw na pinaglalaanan ng oras ni Dr. Sarah si Max para ito'y mabantayang mabuti. Isang beses nang si Max ay marelax sa pagkakatulog, ay kinuha na ni Dr. Sarah ang oportunidad na yun para ito suriin. Umaasa na malalaman na ang dahilan ng nararanasan nitong stress. Dito niya nadiskubre na si Max ay mayroong masakit na pinsala sa isa nitong binti na siyang nagbibigay sa kanya ng sakit sa bawat pagkilos. Malamang ng pinsala din na yun ang nagbibigay ng takot sa aso. Maaaring ito ay dahil sa isang aksidente o nahulog lamang si Max sa kung saan. Nakabuo na rin naman ng treatment plan si Dr. Sarah.
Ito ay magkahalong proseso ng pain relief medication, physical therapy at maayos na ehersisyo. Nangako ang vet kay Emma na kapag naisagawa na ang lahat ay magiging maayos na rin ang kalagayan ni Max sa tamang panahon. Wala na ring nasabi si Emma noon kay Dr. Sarah kung hindi pa sa salamat sa pinapakita nitong pagmamahal sa kanyang alaga at kagalingan sa kanyang propesyon. Sa loob ng buong taon, si Emma at Dr. Sarah nagsagawa ng isang treatment plan kung saan si Dr. Sarah na pag-usapan nilang bibisita kay Max sa bawat araw para mapaglaanan ng tamang medikasyon. Gayun din, masubaybayan ito sa ilang physical therapy exercises. Pilit na sinusuyo ni Emma ang kanyang alaga na makipaglaro sa kanya sa kahit na anong paraan kung saan man ito magiging komportable. Sa katagalan ay nagagawa na ni Max na makakilos ng bahagya. Unti-unti na rin gumagaling, hindi lamang ang pisikal nitong kalusugan, gayon din ang emosyon nito. Naging makilos na rin ito't mapaglaro at nagpapakita na rin ng pagka-interes sa kanyang paligid. Alam ni Emma at Sarah na kaunting panahon na lamang ay tuluyan nang mawawala ng problema si Max. Ganap na naglaho ang pinsala ng aso kasabay ng sakit na kanyang nararamdaman. Dulot nito ang mawala ang trauma sa isipan ng aso at makuha ang buo nitong pagtitiwala ay hindi basta nila makukuha ng mabilisan para sa tuluyan niyang pagaling. Kaya naman, labis na kinaibigan ni Sarah si Max sa puntong binibigyan na niya ito ng anumang bagay para kanilang mapaglaruan. Kung noong unay nagalinlangan pa si Max ay nagawa na rin itong makipaglaro makalipas ang ilang sandali. Nagsasama na rin si Dr. Sarah ng ilang hayop mula sa kanyang klinik para magkaroon ng pagkakataon si Max na makibagay sa ilan pang aso. Hindi pa masyadong nakikibahagi noon si Max pero tuluyan na rin itong nakipaglaro sa iba at nagawa na rin maglaro. Nagagawang bisitahin ni Emma ang klinik ni Sarah kasama si Max para maobserbahan ang pagbabago sa kalusugan. Si Emma ay napapahanga na lamang kay Sarah dahil nagawa nilang mapanumbalik ang dating saya at sigla ni Max. Hindi na ito ang takot na asong nagsusumiksik lamang sa isang sulok. Sa halip ay naging masaya ulit ito at mapaglaro at hindi na rin naiilang makibagay sa iba. Sa bawat araw na nagdaraan ay mas nagiging maayos pa ang kalagayan ni Max. Masaya si Dr. Sarah na nagawa niya ng maayos ang lahat para ito mapagaling. Nangako din naman siya na gagawin ng lahat para makatulong kay Emma sa bawat pagkakataon. Wala na rin pinapakitang senyales na takot at pagkabagabag si Max sa mga mata nito. Masaya si Emma na makita ang tuluyang pagaling ng kanyang alaga. Dito, inaalalang muli ni Dr. Sarah at Emma ang sandali kung kailan nila iniwan si Max sa klinik. Nangangatog at takot na takot. Lubos-lubusan ang nagawang pasasalamat ni Emma kay Dr. Sarah sa determinasyon at kagalingan na ipinamalas nito. Ang takot na aso noong una ay simbolo na ngayon ng katatagan at pag-asa. Ang lakbaying pinagdaanan ng aso ay nagpapahiwatig na kahit anumang sakit ay magagawang maisaayos ng wagas na pagmamahal at pag-aalaga.